O ito at itong ating pagkikwentuhan natin ngayon, matindi ito. Grabe, ha? Papaano papaano ito ngayon na didipinsahan? Paano ito ngayon idi-deny ni Leandro Libeste? Ha? Ano ito? Credible na ano ito, testigo. Ito mga kabunyog, mga kababayan, ha? Matindi itong expose ni Lito Atienza. Sino si Lito Atienza? Si Lito Atienza, alam nyo, panahon pa politiko na yan. Talagang matanda na sa politika yan. Yan ay dating mayor ng Manila. Naging party list yan, yung buhay party list. At nung congressman siya, deputy speaker yata yung kanyang posisyon. Nung panahon na yon, saka naman linulusot o gustong palusutin nila Ligarda yung linalakad na congressional franchise para sa negosyo ng anak niya. Nakukuha natin mga kabunyog yung context. Dati siyang congressman. Nung panahon naging congressman yan, party list, buhay party list. After niyang maging mayor ng Manila, nag-party list yan, buhay. Ngayon, nung nasa party list siya, deputy speaker siya, malakas ang kanyang posisyon noon. Anong nangyari? Nung panahon naman na yon, si Loren Legarda ay senadora, linalakad nila na yung negosyo ng anak ni Loren, si Leandro Libeste, ang pangalan ng negosyo ay Solar para sa Bayan. Gusto nila na ma-issuehan ng congressional franchise. Ay syempre kailangan makalusot sa Kamara, sa House of Representatives at makalusot sa Senado. Ang presidente noon si Duterte, 2019 yan. So ng 2019 na yan, anong posisyon ni Loren? Si Loren ay senadora, Loren Legarda, siya ang chairperson o chairman ng Senate Finance Committee. Ganyan ka-powerful noon si Loren Legarda. Ito naman si Atienza, Lito Atienza, Deputy Speaker ng Kamara. Ngayon, anong expose ni Atienza? Linakad umano ni Loren Legarda, naglabi personal, siya mismo. Kinakausap niya yung mga senador, kongresista, na palusutin ang franchise ng kanyang anak. Yun, matindi, mga kabunyog, mga kababayan. Si Twinkle Bell, lagi daw siyang nanonood sa atin. Kumbaga, kinakausap ni Loren Legarda yung mga kongresista at senador para suportahan, palusutin ang franchise, congressional franchise ng negosyo ng kanyang anak, yung Solar para sa Bayan. Ang negosyo kasi na yan mga kabunyog, dahil solar power yan, solar energy, public utility yan, kailangan niya ng approval ng Kongreso. Kukuha ka ng congressional franchise para maka-operate ka niyan. Ngayon, ang ginawa daw ni Loren Legarda, bawal yun eh. Bawal yun, ilalabi mo, kakausapin mo yung mga senador, kongresista para ilusot yun. Kaya lang, ngayon, dahil mainit na nga ang issue nitong kay Leandro Libeste, naglumabas na ngayon itong si Lito Atienza. Sabi niya, ako mismo, kinausap ako ni Loren Legarda. Umabot pa nga daw sa punto ng may alukan may inalok sa kanya. Alam nyo na kung anong ibig sabihin ng inalok. So ang sabi ni Atienza, kinausap siya ni Loren. Senadora noon si Loren Legarda. Chairperson siya o chairman ng Senate Finance Committee. Kaya malakas ang ni Loren noon. Siyempre, si Duterte kailangan siyang bigyan ng pabor. Pagbigyan yung pabor ni Loren, ni Duterte. Bakit? Siya ang head ng Finance Committee chair sa Senado. Si Loren. Pero siyempre, hindi naman mailulusot yon kung hindi suportahan ng mga kongresista at senador. So kinausap ni Loren. Ngayon, ni-reveal nito ni Atienza. Talaga daw yon, linakad talaga ni Loren maaprubahan yung franchise ng anak. Sabi ni Lito Atienza, anong patunay ko na talagang ginapang ng kanyang ina? Ibig sabihin si Senadora Loren. Anong patunay? Ako mismo. Kinausap mismo ako ni Loren Legarda. Ganon katindi
Mga kabunyog, mga kababayan, ang sabi ni Atienza, ang nag-arrange ng meeting nila ni Loren Legarda sa ano ba 'yun, sa sa Polo, ano ba 'yun? Manila Polo. Dun sila nagkita. Ang nag-arrange ng meeting nila yung dating gobernadora ng Antique, si Sally Perez, ano? Sally Perez. Ay alam naman nating si Loren taga Antique. Oh, taga Antique 'yan. Si Loren Legarda. So yung gobernadora doon sa Saldivar Perez, yun daw yung kumunta kay Lito na gustong makipag-meeting ni Loren. So nag-meet daw sila sa Manila Polo Club. Ah, anong sabi ni Lito Atienza? Pinakiusap daw sa kanya na tulungan mo naman yung anak ko na palusutin yung franchise. Kayo nang bahala sa kamera. Hmm? Pero siyempre, medyo ah, ah, hindi gusto ni Lito Atienza. Sabi niya, tapos dumating daw sa punto na inalok siya. O, kumbaga mayroon ng alukan eh. Ang alukan, alam naman natin yung alok. Suhulan yan, bribe. Kaya lang, tumayo daw siya noon, nagpaalam siya, para hindi niya gusto yon. Hindi niya gusto na alukin siya ng kapalit para suportahan lang. Pero nung tumayo daw siya, sinundan siya ni dating gobernadora sa Sally Perez, yung gobernadora dati ng Antique, na yun yung nag-arrange ng meeting nila. Pinakiusapan siya, Lito, balik ka naman, nakakahiya naman. Bumalik daw siya. Pero hindi daw siya nag-commit doon. Tapos ngayon, ang nangyari, nung nalaman niya, ang capitalization lang, 1 million. So, question niya yun. Paano naman nangyari na 1 million? Mag-ooperate ka ng solar para sa bayan? Mag-ano ka? Gusto mong bigyan ka ng franchise para ikaw yung susuluhin mo yung Ha? Sabi ni Lito Atienza, nang question niya daw yon, binago daw yung capitalization, ginawa ng 1 billion. Tapos ang sunod niyang tanong, saan kayo kumuha ng 1 billion? Bata-bata, ano pa yan? Wala pa namang mga negosyo yan si Leandro Libeste. Ang sabi daw ni Loren, pakiusap naman Lito, very bright yung anak ko. Tulungan mo naman. Yung mga ganun. Tapos, nung bandang uli, sabi ni Lito Atienza, yan sa niya na yan, ano daw? Sabi ni Lito, nakita niya na talagang matindi yung lobbying na ginawa ni Loren kasi tumawag daw sa kanya si dating Presidente Gloria Arroyo. Sabi ni Lito Atienza, matindi yung lobbying ni Loren dyan kasi dumating yan sa punto, tinawagan mismo ako ni dating Presidente Gloria Arroyo. Ay alam naman natin si Lito Atienza, GMA yan. Naging DENR Secretary yan nung panahon ni Gloria. Kaya sabi ni Lito Atienza, matindi yung ginawa ni Loren dyan. Si GMA, tinawagan ako eh. Sabi ni Lito Atienza, sabi ni GMA sa akin, Lito, tulungan mo naman si Loren. Kaibigan natin yan. Kumaga, ibig sabihin, siguro naramdaman ni Loren na hindi niya makumbinsi si Lito Atienza. Ginamit si GMA. Kaya ibig sabihin, matindi yung ginawang lobbying ni Loren. At ang nagtitestify na ngayon ay itong si Lito Atienza. Kaya matindi yan mga kabunyog. Ngayon, ano ang hamon ni Lito Atienza? Tanungin daw si Loren. Kaya niya daw yung sagutin eh. Kaya pala tahimik si Loren eh. Ayaw niyang magsalita tungkol diyan sa issue na yan ng anak niya eh. Ang problema yung anak niya, akala ni Leandro Libeste, napakalinis niya na walang makukuhang baho sa kanya eh. Ito na mga kabunyog, mga kababayan, Ang lagi daw ginagamit ni Loren kapag may kinakausap, I'm the chairperson of the Senate Finance Committee. Kumbaga, pwede ko kayong matulungan sa mga projects nyo. Wow. Ganun daw eh. At umabot daw sa punto nang may inalok sa kanya. Hindi lang dinitalye kung ano yung inalok sa kanya, pero hindi niya na daw nagustuhan yon. Nung dumating na yung punto ng mga alukan, hindi na daw, tumayo na siya. Ngayon, dapat magkaroon talaga ng hearing ang Kamara, yung House Committee on Legislative Franchises, imbestigahan ito. Ganun din ang ombudsman. Para talagang ito mga kabunyog,
lumalabas dito, sangkot pala si Senadora Loren Legarda. Ha? At sabi ni Lito Atienza, handa akong humarap diyan. Handa akong humarap diyan. Nakikita niyo yung pagkikwento ni Atienza? Hindi siya nag-aano yung para mapansin mo na nagko-compose muna ng sasabihin, hindi. Dire-diretso yung pagkwento niya, dire-diretso. Pagka ganon, ibig sabihin nun, confident siya sa sinasabi niya at kaya niyang panagutan. Kaya niyang ianto. Kasi sabi niya, hindi niya talaga gusto yan nung panahon na yun na linalakad yan ni Loren. Kaya lang, ngayon daw na na-expose na yan, gusto niyang suportahan yan, na totoo yung lahat ng issue dyan. Linakad talaga yan ni Loren Legarda. Ginamit niya ang kanyang posisyon ayon kay Lito Atienza. Ha? At ang nangyari pa dyan mga kabunyog, mga kababayan, ano ang sabi ni Lito Atienza? Nakita niya raw kasi noon pa ang hinuha niya, ibig sabihin ang naiisip niya talaga, humihingi ng franchise si Leandro Libeste, hindi naman talaga niya kaya, hindi naman daw talaga kaya na i-supply ni Libeste yung solar power sa mga lugar. Napakalaking capitalization nun. Wala namang ganung capitalization itong si Leandro Libeste. Kaya nung question niya daw yan, bigla daw linakihan yung capitalization, ginawang 1 billion. Nagtanong siya, saan kinuha yon? Dati 1 million lang. Anyway, nakalusot yung franchise, congressional franchise. Pero linagyan niya daw ng provision doon. Siya palang nag-propose noon. Anong nakalagay na provision doon? Hindi pwedeng ibenta ang franchise nang walang congressional approval. Yun daw ang siningit niya, sabi ni Lito Atienza. Kaya na-approvean yung congressional franchise pero may linagay siyang kulatilya. Hindi pwedeng ibenta, ilipat, i-transfer, i-convey ang franchise na ito na ibinigay ng Kongreso nang walang congressional approval. So ang nangyari dito, parang walang silbi yung franchise. Kaya pala yung sinasabi ni Lito Atienza na wala namang ni Leandro Libeste na hindi na nila pinurso yung franchise na yan kasi parang wala namang silbi. So, paano niya na-realize na totoo yun? Na-monitor niya daw, binenta ni Libeste sa Koreano na investor. Pangalawa, binenta daw sa Meralco. Doon niya na-realize, tama yung kanyang iniisip, ibibenta nga. Pero anong ginawa ni Leandro Libeste? Ang ginawa ni Leandro Libeste, nagtayo ng separate na negosyo na solar. Yung Spinec. Separate doon sa solar para sa bayan. Pero siyempre, kapag nagpe-present ka ng lakas ng negosyo mo, sasabihin mong may franchise kami. Pero yung nagtayo siya, kasi hindi pwedeng ibenta yung solar para sa bayan, ang ibinenta niya is Spinec. Ganon yung ginawang mga diskarte. Inikutan yung batas. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.